Wala ng mga nakabinbing kaso si dating Senate President at ngayon Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa Sandigan Bayan sa lahat ng kasong may kinalaman sa Priority Development Assistance Fund o PDAF scam. Ito'y matapos iabsuelto si Enrile, Chief of Staff nito na si Gigi Reyes, maging ang tinaguriang pork barrel queen na si Janet Lim Napoles sa 15 counts of graft. Hindi naman sang-ayon dito si House Assistant Minority Leader at Kabataan Party List Representative Rene Co. Anya, patunay lamang ang ginawang pagkakaabsuelto na walang naging pananagutan sa korte ang mga sangkot sa maanumalyang paggasta ng 172.8 million pesos na alokasyon na kilala rin bilang pork barrel scam. Papatagalin ng higit 10 taon at i-dismiss din naman anyway. Ano ang mensahe nito sa kabataan? Sinasabi nito na walang hustisya o pananagutan laban sa mga kurakot at korupsyon sa loob ng sistema ngayon. Dismayado rin si House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima sa naging desisyon ng Sandigan Bayan Special 3rd Division bilang isa ito sa mga nagpaimbestiga ng naturang katiwalian noong siya ay kalihim pa ng Department of Justice. Medyo na-frustrate kami pag ganyan na merong mga nadidismiss na mga cases flowing from the PDAF Napoles scam. Kasi pinaghirapan namin yun. Nung time na yun, these were fresh and strong cases para sa amin. At yan din ang pitfalls kapag tumatagal ang mga kaso. Kasi parang there's lesser scrutiny, especially from the public. Kapag ilang taon ang lumilipas na hindi nadidesisyonan at mamamalayan na lang natin ay nadidismiss na. Bunsod nito, naniniwala ang mambabatas na isang rason kaya nababawasan ang tiwala ng publiko sa hudikatura ay dahil sa mga ganitong klase ng desisyon sa malalaking kaso ng katiwalian sa bansa. So yun din nga ang problema kapag tumatagal ang kaso. Parang lumalabnaw na rin. So maski yung scrutiny ng publiko, yung interest ng publiko, nababawasan na. So parang pag nadidismiss na, parang hindi na rin masyadong nagiging epekto. So yung maski yung faith ng publiko sa justice system natin medyo nababawasan, lalo na pag mga ganyan na mga privileged offenders or alleged offenders, mas sana na nabe-benefit sa mga ganyan kaysa doon sa mga ordinary accused. Taong 2014 nang ihain ang reklamong graft laban sa mga akusado habang naisagawa naman ang promulgation o pagbasa ng hatol kahapon, October 24, 2025. Tumagal ng nasa 11 taon ang usad ng mga kaso. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.